What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang action, drama movie na pinamagatang Beasts of No Nation. Ang pelikula ay nagbubukas sa isang hindi matukoy na bansa sa West Africa, kung saan nakita natin ang isang 12 taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Ago na nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nagdala siya ng isang frame ng telebisyon at nag-aalok na ibenta ito sa isang lalaki, na tinatawag itong isang haka-haka na TV. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay gumaganap ng iba't ibang mga aksyon sa likod ng frame, tulad ng kung fu at sayaw. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki na bumili ng walang kwentang bagay at pinaalis ang mga ito. Pinapahina nito ang loob ng binata ngunit hindi siya madaling sumuko. Sumunod na lumapit si Ago sa isang sundalo at nagsimulang i-pitch ang kanyang haka-haka na TV gaya ng dati. Sa kabutihang palad, pumayag ang sundalo na bilhin ito at inalok sila ng pagkain bilang kapalit. Nang maglaon, nalaman natin na ang kanilang bansa ay nasa digmaan, at ang nayon ni Ago ay nasa isang buffer zone na protektado ng mga puwersang pangkapayapaan. Ang kanyang ama ay dating guro, ngunit ngayon siya ang pinuno ng sektor at pinapayagan ang mga refugee mula sa mga nakapaligid na lugar na manatili sa kanyang lupain. Samantala, nananatili sa bahay ang kanyang ina at inaalagaan si Ago at ang kanyang mga kapatid, na kinabibilangan ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae. Sa gabi, habang kumakain ng hapunan ang kanyang maliit na pamilya, napansin ni Itay na nawawala ang frame nito sa TV. Dahil dito, agad na tumakas si Ago sa bahay at natulog sa labas upang maiwasan ang parusa. Pagkaraan ng mga araw, nalaman ng mga taga-nayon na bumagsak ang gobyerno, na sinakop ng mga rebeldeng nakahanay sa militar ng bansa. Habang sinasalakay ng mga rebeldeng puwersa ang nayon, maraming tao ang tumakas patungo sa kabisera para sa kaligtasan. Nagpasya din ang ama ni Ago na ipadala ang kanyang pamilya doon habang nananatili siya at ang kanyang panganay na anak. Lubhang hindi nasisiyahan si nanay sa desisyon, dahil ayaw niyang magkahiwalay ang pamilya. Ngunit nakumbinsi siya ni Itay, na sinasabi na kailangan niyang ipagtanggol ang kanilang tinubuang bayan. Kinabukasan, nagsimula ang malawakang paglikas, at maraming taga-nayon ang tumakas patungo sa kabisera. Dinala ng ama ni Mago ang kanyang asawa at mga anak sa istasyon ng bus, ngunit ang karamihan sa mga sasakyan ay puno, at ang mga tao ay desperado. Sinabi ng driver na maaari lamang niyang ihatid ang babae at ang batang babae, kaya dapat manatili si Ago. Nakipagtalo sa kanya ang ama at nag-alok na magbayad ng malaking halaga, ngunit tumanggi ang driver. Sa huli, ang ina at nakababatang kapatid na babae lamang ang umalis, habang si Ago ay nananatili kasama ang kanyang ama at kapatid na lalaki. Pagkaraan ng mga araw, ang nayon ay nahuli sa isang labanan sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno at mga rebelde. Sa shootout, ang pamilya ni Ago at ilang iba pang mga lalaki ay nakapagtago sa loob ng isang shed habang iniiwasan ang putok ng baril. Sa kasamaang palad, sa lalong madaling panahon natuklasan ng mga tropa ng gobyerno ang kanilang pinagtataguan at nahuli sila. Pagkatapos ay inakusahan sila ng mga sundalo bilang mga rebelde, na itinanggi naman ng ama ni Ago. Sinabi niya na siya ang pinuno ng sektor ng nayon at nanatili lamang upang protektahan ang kanilang lupain. Sa kasamaang palad, hindi sila pinaniniwalaan ng mga sundalo at inakusahan silang mga especially iyan ng kaaway. Pagkatapos ay binaril at napatay si Ago, at ang kanyang panganay na anak ay dumanas din ng parehong kapalaran. Ang tanging nakakatakas ay si Ago, at kahit papaano ay nakarating siya sa gubat. Pagkatapos ay gumagala siya sa kagubatan ng mag-isa, kumakain ng anumang makakain na makikita niya. Makalipas ang ilang araw, hindi sinasadyang naabutan niya ang isang pananambang ng mga rebelde. Habang nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, may sumampal sa kanya at nagpatumba sa kanya. Pagmulat niya, nakita niya ang isang grupo ng mga rebeldeng sundalo, karamihan ay mga bata at mga teenager. Lumalabas na sila ay mula sa isang grupo na tinatawag na NDF, na kumakatawan sa Native Defense Forces. Nahuli nila si Ago na nagpasya na parusahan siya, sa pag-aakalang siya ay isang especially iyan ng gobyerno. Upang mapagpasyahan ang kanyang kapalaran, dinala nila siya sa kanilang pinuno, na kilala bilang komandante. Nang tanungin ng komandant kung sino ang nakahuli sa bata, isang paipang batang lalaki na nagngangalang Strika ang senyales na siya ang nakahuli. Kasunod nito,
ipinatawag ng commandant ang kanyang subordinate, si 2IC, at tinanong kung ano ang dapat gawin kay Ago. Sinasabi ng 2IC na siya ay isang batang lalaki lamang at mukhang hindi nakakapinsala, ngunit hindi sumasang-ayon ang komandante. Sinabi niya na kahit ang isang maliit na bata ay may mga mata upang makita at mga kamay upang hilahin ang isang gatilyo. Tinanong niya si Ago kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya doon. Kinakabahang inilarawan ng bata kung paano inatake ng mga sundalo ng gobyerno ang kanyang nayon at pinatay ang kanyang pamilya. Nang marinig ito, nakiramay ang komandant sa bata at ibinalita na sasali na si Ago sa NDF. Nangako siyang sasanayin siya na maging isang sundalo para maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Ang kawawang bata ay walang pagpipilian kundi ang sumunod upang mailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, ang grupo ay nagsimulang magmarcha pasulong, at si Ago ay naatasang magdala ng kanilang mga armas. Hindi nagtagal ay dumating sila sa kanilang kampo at nagsimulang kumain ngunit walang binigay kay Ago. Kapag humingi siya ng pagkain, pinagtatawanan siya ng isang lalaking nagngangalang preacher, na nagsasabing wala siyang makukuha dahil hindi pa siya isang mandirigma. Sa halip, inutusan niya ang bata na tumayo at sumaludo sa kanila hanggang sa hilingin niya sa kanya na huminto. Samantala, si Striker ay ipinatawag sa quarters ng commandant, na atubili niyang pinayagan. Sa mga susunod na araw, dumaan si Ago at ang iba pang mga bata sa brutal na pagsasanay para sumali sa PDF. Pinapakain din sila ng komandante ng propaganda, na sinasabing unti-unti nang nananalo ang NDF sa digmaan at malapit na silang muling makakasama ng kanilang mga pamilya. Ang mga batang lalaki ay pinahirapan sa pamamagitan ng nasusunog na kahoy, binugbog, pinutol ng matalim na talem, at inilibing sa mga hukay. Sa panahong ito, nakipag-ugnayan si Ago kay Striker dahil sila ang pinakabata at magkasing edad. Pagkatapos ng ilang pagsasanay, umalis sila sa kampo at nagplano ng sorpresang pag-atake sa mga sasakyan ng gobyerno na tumatawid sa isang tulay. Pinapatay nila ang lahat sa pag-atake maliban sa isang tao, na nakaligtas sa putok ng baril. Pagkatapos ay hinuli siya ng NDF at nagpatuloy sa pagpapahirap sa kanya. Nagmamakaawa at umiiyak ang lalaki, sinabi niya na siya ay isang inhinyero lamang na dumating upang ayusin ang tulay. Siya ay nagsusumamo na palayain, ngunit ang komandante ay walang awa. Iniabot niya ang isang espada kay Ago at inutusan itong patayin ang lalaki. Kinatatakutan nito ang binata dahil hindi pa siya nakakasakit ng sinuman sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang komandante ay nagsimulang manipulahin siya, na sinasabi na ang taong ito ay bahagi ng grupong pumatay sa kanyang pamilya. Nang marinig ito ni Ago ay nag-ipon ng lahat ng kanyang lakas ng loob at hinampas ang lalaki sa ulo. Malubhang nasaktan siya nito, ngunit buhay pa rin siya, kaya nakiisa si Striker sa akto at paulit-ulit na sinaktan ng dalawang lalaki ang lalaki hanggang sa tuluyang mamatay. Ang komandant ay humanga sa mga kilos ni Ago at inutusan ang 2IC na bigyan siya ng baril. Tinanggap ito ng batang lalaki, ngunit ang kanyang mga aksyon ay labis na naiinis sa kanya kaya't siya ay sumuko sa lupa. Kinabukasan, nagmarcha sila sa isang kalapit na nayon at pinatay ang maraming sundalo ng gobyerno doon. Pagkatapos ay nagdiriwang sila sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang ritual at pag-inom ng droga. Nang maglaon, ipinatawag ng komandant si Ago sa kanyang silid at sinabing humanga siya sa kanyang pag-unlad. Ipinaalam din niya sa kanya na balak nilang magmarcha sa kabisera sa lalong madaling panahon, kung saan makikita niya ang kanyang ina. Ito ay nasa sabik kay Ago, at ang komandante ay nagsimulang huminga ng ilang mga gamot. Pagkatapos ay humiga siya sa kama at hiniling sa bata na pasayahin siya. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Ago sa silid, nakitang-kita ang pagkabalisa matapos nasaktan ng komandant. Agad na nilapitan ni Striker ang kanyang kaibigan at tahimik na inaliw siya, dahil naranasan niya ang isang katulad na sitwasyon. Kinabukasan, medyo wala si Ago at nahihirapang ay proseso ang nangyari sa kanya. Nang makita ito, sinubukan ni Preacher na pasayahin siya at binigyan siya ng ilang mga gamot na nagpapataas sa kanya. Sa hapon, ang grupo ay dumating sa isang nayon at nagsimulang takutin ang mga lokal. Pumasok sila sa isang bahay at natuklasan ng isang babae at ang kanyang maliit na anak na babae na nagtatago sa isang sulok. Niyakap ni Ago, na hanggang ngayon sa droga, ang babae, at tinawag ang kanyang ina. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na naliligaw lang siya at hindi niya ito ina.
Pagkatapos ay napansin niya si Strika at ilang mga lalaki na binubugbog ang batang babae at kalaunan ay pinatay ito. Samantala, ang ina ay sinasalakay ng preacher. Ang tanawin ay labis na naiinis kay Ago kaya't binaril niya ang babae upang maiwasan ang sakit. Di nagtagal, nakatanggap ang commandant ng sulat mula sa Supreme Commander, na pinangalan ng Goodblood. Ipinatawag na pala ni Goodblood ang grupo sa himpilan ng mga rebelde upang makipagkita sa kanya. Pagkatapos ay tinipon ng komandante ang kanyang mga kawal at sinabihan silang maghanda sa pag-alis. Lalo niyang sinabihan sina Strika at Ago na dumikit sa kanya dahil nagmamalasakit siya sa kanila. Kinabukasan, dumating ang grupo sa opisina ng Goodblood. Naiinip ang komandante sa kanyang superior dahil sa hindi pag-uutos ng pag-atake sa kabisera. Iminungkahi niya na magpatuloy sila, ngunit ipinaalam sa kanya ng Goodblood na nagbago ang kanilang mga plano at hindi na nila aatakehin ang kabisera. Inihayag din niya na ang komandante ay hindi na-promote tulad ng inaasahan niya, ngunit sa halip ay tinanggal sa kanyang posisyon. Sa halip, si 2IC ang magiging bagong pinuno, at ang komandante ay itatalaga sa isang posisyon ng kawani sa ilalim niya. Nang marinig ito, sinubukan ni 2IC na pasalamatan si Goodblood, ngunit hamarang ang komandant at inutusan siyang umalis. Sa gabi, dinadala niya ang kanyang grupo sa isang brothel. Sinabi niya na gusto niyang ipagdiwang ang promosyon ng 2IC. Humihingi ng pahintulot ang huli na umalis para masuri niya ang iba pang unit, ngunit tumanggi ang komandant. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga sundalo, maliban kay Ago at Strika, ay pumili ng isang babae at pumunta upang magsaya sa kanila. Maya-maya, nakatulog si Strika habang si Ago ay nakatingin sa isang waitress na may interes. Biglang nagulat silang lahat sa isang putok ng baril sa kabilang kwarto. Pagkatapos ay dinala ng mga sundalo ang 2IC, na malubhang nasugatan sa isang putok ng baril. Aksidenteng nabaril pala siya ng isang puta habang naglalaro ng baril. Inaakusahan ng 2IC ang komandante ng pagsasaayos nito, ngunit ang huli ay nagpapanggap na inosente. Ang patutot na bumaril kay 2IC ay sinubukang tumakas, ngunit binaril siya ni Ago. Samantala, binaril ni Strika ang may-ari ng brothel. Sa sumunod na eksena, si Ago ay makikitang sumisinghot ng narcotics, na nagpapahiwatig na siya ay nalulong. Pagkatapos ay pumunta siya upang suriin ang nasugatan na 2IC, na bamulong sa kanyang huling hininga na ang lahat ng kanilang ginawa ay walang kabuluhan. Matapos pumanaw si 2IC, naiwang galit at sama ng loob si Ago. Ang komandant ay nagpapanggap din na nawasak at nagpapahayag kung gaano kahalaga sa kanya ang 2IC. Pagkatapos, isang maliit na libing ang gaganapin para sa 2IC, kung saan idineklara ng komandant na si Supreme Commander Goodblood ang kanilang bagong kaaway. Hinihimok niya ang mga sundalo na ihinto ang paghihintay sa mga utos ni Goodblood at magsimulang kumilos sa kanilang sarili. Maya-maya, habang nagpapahinga sila, bigla silang nagising sa pag-atake ng missile. Sa panahon ng kaguluhan, marami sa kanilang mga sundalo ang napatay, na iniwan ng grupo na lubhang mahina. Matapos hamupa ang putok, ang grupo ay naghahanda na umalis, ngunit si Strika ay nag-aatubili na lumipat. Sinusuri siya ng edad at laking gulat niya nang matuklasan na siya ay binaril sa dibdib. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang kaibigan, umaasang makakarating sila sa isang nayon upang gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit hindi nagtagal, namatay si Strika sa kanyang likuran. Si Ago ay nawasak sa kanyang kamatayan at sumisigaw sa kanyang katawan, nakikiusap na magising siya. Gayunpaman, nagawang pakalmayin siya ng ibang mga sundalo at alisin siya roon. Kasunod nito, ang natitirang mga miyembro ng grupo ay sumilong sa isang minahan ng ginto, na umaasang makahanap ng ginto na pambayad sa mga supply. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nauubos ang kanilang mga bala, na nagiiwan sa kanila na hindi may pagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga sumasalakay na puwersa ng kaaway. Nakipag-usap si Ago sa komandante tungkol sa sitwasyong ito, ngunit sinabi sa kanya ng huli kung gaano siya nagmamalasakit sa kanya at itinuturing siyang isang anak. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ago na alagaan siya tulad ng pag-aalaga ng isang anak sa kanyang ama. Habang nagsasalita sila, dumating si Preacher at pinagrally ang mga sundalo para iwanan ang kanilang mga posisyon at sumuko sa UN. Binalaan niya sila na kung mananatili sila, sila ay mamamatay sa gutom o papatayin. Tumanggi ang komandante na palayain sila, na sinasabing mamamatay sila sa loob ng ilang linggo o makukulong.
Sinabi rin niya na kahit bumalik sila sa kanilang nayon, hindi sila tatanggapin ng kanilang mga pamilya dahil sa kanilang mga krimen sa digmaan. Nagre-resulta ito sa mainit na pagtatalo sa pagitan nila, at tinutukan pa ni Preacher ng baril ang komandante. Gayunpaman, batid ng huli na wala nang natitira pang bala. Itinutok din ni Ago ang kanyang baril sa komandante, na nakadarama ng pagtataksil sa kanyang mga aksyon. Sa huli ay hinayaan niya sila ngunit binalaan sila na pagsisisihan nila ito kapag sila ay mahirap at nagugutom sa gitna ng kawalan. Pagkatapos ay umalis ang mga sundalo, at habang sinusundan sila ni Ago, ang komandante ay tumingin sa kanya na may masamang ekspresyon. Di nagtagal, nakatagpo ng grupo ang ilang opisyal na sundalo ng UN at sumuko sa kanila. Pagkaraan ng mga araw, ipinadala si Ago at ang mga kabataang sundalo sa isang paaralan ng mga misyonero sa isang ligtas na bahagi ng bansa. Gayunpaman, dahil sa mahabang digmaan, si Ago ay hindi mapalagay sa mapayapang kapaligiran at hindi siya nababagay sa ibang mga bata. Siya ay naghihirap mula sa pag-alis ng droga at madalas na binabangungot ang kanyang nakaraan. Samantala, nahihirapan ding mag-adjust si Preacher at naniniwala siyang tama ang commandant. Sa huli ay tumakas siya sa paaralan upang muling sumali sa digmaan. Sa panghuling eksena, nakipag-usap si Ago sa isang tagapayo ng paaralan na nagsisikap na buksan siya. Tumugon si Ago na nakagawa siya ng ilang kakilakilabot na bagay ngunit tumanggi siyang magdetalye. Natatakot siya na hindi siya maintindihan nito at iisipin siyang isang uri ng hayop. Kaya, ikinwento niya sa kanya kung paano siya naging mabuting bata noon at pinalaki ng isang mapagmahal na pamilya. Natapos ang pelikula nang makita namin si Ago sa wakas na sumama sa iba pang mga lalaki upang lumangoy at maglaro sa karagatan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!